Ang nakakalungkot na pangyayari tungkol sa isang sementeryo na tila inabandona na sa tagal na ng panahon. Sementeryo na nakatirik sa gitna ng palayan. Ang sementeryo na pinaniniwalaang tila naging tahanan na rin ng mga multo at kababalaghan. Maraming kwento ang nagsasabi na madalas daw ay may nakikita silang matandang nakaitim na nagtitirik ng kandila dito tuwing alas 12 ng hating gabi. At ang iyak ng isang batang babae na humihingi ng hustisya at meron daw tinatawag na pangalan. Ngayong araw ay samahan niyo ako upang i-explore ang kakaibang sementeryo na ito na nakatirik sa gitna ng isang palayan. Kung mapapansin nyo mga kalahi, dito sa malaking gate na ito ay meron ditong sementeryo sa gitna ng palayan. Isang katanungan din sa akin ngayon dahil first time ko siyang napuntahan kung bakit nga ba mayroon ditong sementeryo. Kaya ngayon papasukin natin itong lugar na ito at magtatanong tayo sa may-ari o caretaker ng lugar. Papasok na tayo dito ngayon sa kanilang area. Bagamat private property ito, ay nung nakaraang araw ay nagpaalam tayo kay tatay na i-vlog itong lugar na ito dahil sisirain na nga rin ng may-ari daw yung mismong mga sementeryo dito na makikita naman natin. So yan, kapansin-pansin talaga yung mga sementeryo na hanggang ngayon buo pa rin. Tatanungin natin kila tatay dito ngayon kung ano yung mga bagay na kakaiba na nararamdaman nila tuwing nandito sila. Yun o, mamaya na natin puntahan. Puntahan muna natin sila tatay doon. Tayo ngayon sa Barangay Camburay upang bisitahin itong sementeryo. At ngayon po ay kasama natin si tatay. Tay, ano pong pangalan nyo, tay? Budol. Budol. Ayan, syempre matagal na kayo dito sa sementeryo na ito. Wala naman kaming nararamdaman dito. Ano na? Wala. Tagal ko na dito. Wala man na ano, mga multo na yan. Hindi ko makakita niyan eh. Pero naniniwala po kayo sa mga multo? Pag makakita. Kaso wala. Wala. Wala naman. Sige po, yan si tatay kasi ay kayo po yung pinaka-caretaker dito. Oo. Sa lugar na to. Kaya ngayon, iba-vlog natin tong area na to. At si ate, ano ang pangalan mo, te? Oo. Mary Grace, yun si ate Mary Grace na Acosta. Kilala ko po kasi yan. Sige te, salamat po. Ayun mga kalahi, papasok na tayo dito. At sabi nga ni tatay kanina, wala naman daw silang nararamdamang kakaiba tungkol sa lugar na ito at wala naman daw talaga siyang nakitang multo. Same as ako din naman, wala rin naman akong nakitang multo sa gantong lugar. Pero kapansin-pansin lang na etong mga sementeryo na ito, itong mga nicho na ito ay bakit dito nakatayo. Grabe oh. Ingat tayo dahil may posibilidad na mabuti tayo. Grabe, ganito yung itsura niya mga kalahi. At dito pa ay makikita natin dito yung mga nicho talaga na may buo pa naman, pero hindi ko alam kung mayroon pang mga laman ito dahil makikita nyo man buong buo pa at napakatibay ng pagkagawa. Pasok tayo dito sa area na ito. Grabe, sinira-sira na talaga mga kalahi. Nasaan na kaya yung mga dating nakalibing dito, yung mga buto? Kakaiba kasi. Oh my God, may mga gamit pa dito na hanggang ngayon ay nandito pa rin. May barya. Mga kalahi, may barya oh. Tignan nyo. Sinaunang barya.
dito sa nicho na ito may nakita akong sinaunang barya. Ito kaya yung mga barya ng mga taong namayapa noong araw. Ang katakataka lang dito, bakit giniba na sa sobrang tagal na ng mga nicho na ito? At ano nga ba yung dahilan? Bakit kaya hindi na tinuloy itong sementeryo na ito? Hindi na natin mabasa yung ilan. Mayroong ditong nakasulat. Sulat kamay lang siya. Parang may laman pa yung loob. Halos pare-parehas yung itsura ng mga nicho. So maghanap tayo dito ng iba. 1937. So 1990. Oh my god. So pinanganak siya nung 1937. Then namatay siya nung 1990. Napakatagal na po ito mga kalahi. At kung mapapansin nyo nga siguro, umiidad na ito ng mga almost 30 plus. Ganon ang edad ng mga nicho na to. Makikita natin dito yung mga ilang parte ng nicho na inabandonado na. Bakit kaya? Ito buong buo pa oh. At doon naman sa part na yon, susubukan nating puntahan itong area na to kung ano ba yung makikita natin dito. Tara, dito tayo ngayon sa kabilang dako na to. Titignan natin kung ano yung mga bagay na makita natin dito. Malayo pa lang ako, parang pakiramdam ko yung kakaiba na. Parang tinatawag ako ng ewan kung sino ba yun. Basta nadaanan ko lang ito nung nakaraang linggo. Nagpaalam ako sa caretaker sa nagmamay-ari ng lugar na ito. Tapos sabi niya sa akin, pwede naman daw i-vlog ito. Syempre tinanong ko din yung mga ilan, maliban lang kay tatay. Meron din akong tinanong galing sa labas o sa mga taong taga dito rin kung ano yung experience nila dito. Syempre si tatay na matagal na dito na naka-stay o sila na yung pinaka-caretaker ng lugar, wala daw siyang naramdaman or wala silang nakikita. Bagamat may mga natanong akong iba na totoo daw talagang mayroon ditong kumakaluskos tuwing gabi. Pero yun ay sabi-sabi nila, mayroon din daw silang nakikita dito na babaeng umiiyak. Tapos madalas daw may nagbibisita dito tuwing hating gabi na mayroon daw dalang kandila. Ano nga ba yung katotohanan? Ito yung madadaanan natin mga kalahi oh. Anong tawag dito? Yun oh. Bago tayo makakapasok dito, ito na yung makikita natin. Mayroong mga baka. Halatang agresibo sila. At panigurado, pag hindi tayo nag-ingat, aatakihin tayo. Kita mo yan? Malayo pa lang, parang kakaiba na yung tindig niya. So dito tayo ngayon. Oh my god, may butas. Ito na yun. May butas mga kalahi. At hindi ko alam kung butas o binutas nila. Ayan oh. Wala pang laman. Pero mayroon ng mga bote na basag sa loob. Nakakatakot lang sa area na to. Lalo na kung ikaw mag-isa, tapos hindi mo pa kabisado, malamang kikilabutan ka kapag nakita mo ito. Yan na. Ito na. Oh my god. Papasok na tayo dito ngayon. Anong nakikita nyo? Anong napapansin nyo mga kalahi? Parang sementeryo ng mga bata. Ito na ba yung pinaniniwalaan nila? Ito na kaya yung sinasabi nila na mayroon daw nagbibisitang na may hawak na kandila palagi? Kapag pumupunta daw dito ay meron daw kandila. Pero ang pinagtatakahan ng mga tao,
hating gabi. Sobrang daming mga paru-paro. Yun o. Paru-paro na makati kapag nakapahid sa ating balat. Oh my God. Itong isa na ito ay wala ng laman. Siguro sa sobrang tagal na ng panahon ay sinira na o kinuha na ng mga kamag-anak para ilipat ang kanyang mga buto. Dahil ayon nga sa napagtanungan natin ay talaga namang dito ay sinisira na. Kumbaga pinapasira na ng may-ari. Pero ito mayroon pa dito mga kalahi. Ito o 1985 siya namatay. So sobrang tagal na. Ano to? Bakit binutas na? Ayan mga kalahi oh, tignan nyo. Binutas na talaga. At nandito na yung mga buto, yung mga ibang buto. Nandito na sa loob. Sinaunang sapatos pa yung ating nakita. Yan oh. Kung papasukin naman natin ito, ito yung bubungad sa atin. Diba? Ito naman. Sobrang tagal na ito. 1988 pa siya namatay. Grabe, sobrang tagal. Ibig sabihin, itong sementeryo na ito ay sobrang tagal na. At sa sobrang tagal na nga ng panahon ay hindi na napakinabangan. Mayroon nakatirik dito. May kandila. May kandila mga kalahi. Oh my God, ano to? Wala nang laman. Halos karamihan talaga dito ng mga namatay ay talagang sobrang tagal na. Isipin mo, namatay siya 1991. 1985. Oh my God, sobrang tagal na to. Tapos ito 1984 siya namatay. Sobrang tagal. Ano yun? Ayan. Ito yung makikita natin sa kabila. Ayan oh, may mga sako. May ahas dun sa lobo. Yun oh, may ahas. Oh my God. Ngayon mga kalahi, sa lahat ng mga viewers natin na mayroong kakayanan na makakita ng mga kakaibang bagay dito, ano yung napapansin nyo? Mayroon bang multo dito? Totoo kaya yung sinasabi nila na may babaeng nagpaparamdam dito? Totoo kaya yung sinasabi nilang may babaeng umiiyak dito? Grabe. Ibang klase yung nicho niya, kulay pink at kulay dilaw. 1988. So karamihan talaga ng mga inilibing dito ay umiidad na ng almost 20 years. So siguro nung time na yon nalugi na yung may-ari ng mismong sementeryo na ito. Kaya hindi na talaga ito pinalibingan kahit kailan. Nakakapangilabot lang yung kapag nakita ka ng ganito. Ayan mga kalahi, maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa aking mga vlog. Ayan, sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat po ng mga palaging nanonood ng mga vlog ko, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Taytay Rizal, sa lahat ng mga solid supporters natin dyan sa Antipolo.
Yan, madalas nagko-comment sa mga madalas na nagko-comment sa ating mga vlog. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tatanungin ko kayo, may napapansin ba kayo na kakaiba dito sa lugar na ito? Comment nyo lang kung mayroon kayong kakaibang napansin dito. Ang buhay ay hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin masabi kung bukas wala na tayo. Kaya hanggat nabubuhay tayo, gawin nating maging masaya lang. Gawin natin yung mapayapa. Huwag tayong gumamit ng ibang tao para lang sa pansarili nating interes. Tandaan nyo palagi, ang buhay natin ay napakaikli lang. Enjoyin lang natin. Mabubuhay naman tayo sa araw-araw na nai-enjoy lang natin yung ating sarili, 'di ba? Bakit kailangan pa nating magsiraan? Bakit kailangan pa nating maggawa ng mga bagay na alam nating makakaapekto sa atin at sa ating kapwa? Huwag nating indefend yung sarili natin para lang sa umangat tayo. Kailangan meron din tayong karapatan na iangat yung iba para kahit papaano ay hindi rin maging patas ang buhay, di ba?